Hello everyone. Good morning America. Isang magandang umaga na puno ng pag-asa. So ngayong araw na to, I just only want to say hi to everyone and thank to all the people being part of my life journey. So kasi naniwala ako every gising is a blessing. I got a quick opportunity to say hi. Thank Tagalog pa sa lahat ng mga tao naging bahagi ng aking buhay. Alam ko na maraming nangyari sa buhay natin, lalo na sa mga disasters nangyari ngayon sa Southern California, sa wildfires. At of course, pinipray natin sila na maging safe sila doon. Lalo na yung anak ko kasi siya yung lalo sa anak ko kasi isa rin siya sa National Guard. So na-assign siya doon ngayon to help sa wildfire, sa mga victim or sa mga naapektuhan. So let's keep praying for Southern California. Yung realization ko sa buhay, life is too short na sayangin natin. Ito waste it. You know, in the blink of eyes, may mangyayari mga bagay na hindi natin naaasahan. So kagaya yung nangyari dun sa Southern California, nobody prepared for that happen. Walang parang biglaan ng yung mga nangyayari. Kaya yung natutunan ko na no matter what happen in life, always keep on praying to the Lord. Alam ko na marami na apektuhan, hindi madali masunugan ka, you know. So far sa life ko, hindi pa naman namin na-experience yung nasunugan. Na-experience lang namin noon yung nabahaan kasi malapit kami sa ilog. Excuse me. So ito lang yung mga isang bagay na natutunan ko sa buhay na no matter what happen, always pray to the Lord. Wag po tayong magmayabang, simple ang buhay, magpasalamat tayo sa lahat ng blessing ni Lord na binibigay sa atin. At marunong din tayo mag-appreciate talaga sa mga tao sa paligid natin. At magtumikap at gumawa ng kabutihan. Kasi hindi tayo pabayaan ni Lord. And I'm being thankful kasi yesterday is Sunday. Nagkaroon pa ako ng chance mag-attend ng Santo Niño celebration doon sa Vietnamese martyr shrine. Ang ganda ng cute na shrine siya na simbahan. Pero full of sa akin, very meaningful. Yun lang, gusto ko lang pasalamatan yung lahat at magpatuloy sa pagdarasal at we stay good, generous at saka maging mabuting tao kasi at saka always say goodness in life, you know, kasi what we talk, kung anong sinasabi natin, kung anong ginagawa ng kabutihan is a reflection of ourselves. Kaya kung anong sa loobin natin, patuloy tayo maging mabuting tao, matulungin at tumutulong sa kapwa. At kasi every Monday for me is a new day, new week for motivation that always start our day with a grateful heart, always start our day with goals and plan, always start our day that we always stay positive because all good things will happen to us. Kasi kung positibo tayo sa buhay, kaya anong pagsubok na darating, hindi po tayo natitinag, matuloy tayo maging matatag at huwag nating hayaan na influence siya tayo ng mga masamang tao. We need to influence ourselves with the goodness of the Lord. Always live our life with purpose, positivity, and prayer. Yung ang mahalaga na no matter what happen, rain or shine, gigising tayo sa umaga na may pasalamat sa ating mga puso with a grateful heart, to thank the Lord blessing, and with a forgiveness heart, na maging mabuti tayong tao sa lahat ng panahon. Huwag po tayo maging mayabang kung anong mga binigyan ni Lord sa atin kasi in the blink of eye, ang mga bagay minsan nawawala. Kaya yun ang realization ko dun sa wildfires nangyari sa Southern California. Imagine mo, yung mga bahay nila, million, you know, pinaghirapan nila mga dream homes nila o mga dream house nila, biglang nawala. You know, kaya sa buhay natin, patuloy tayong maging mabuting tao. Huwag tayong magmayabang, huwag tayong magkunwari at magsinungaling, lalo sa social media. Better we stay humble, simple, at saka pa rin natin yung mga magandang sa buhay natin kasi naniniwala ako na ang tunay na success ay pinaghirapan, pinagtiyagaan, at ginagawa yung kabutihan at maging totoo ka at transparent ka sa buhay mo. Yun ang pinakamahalaga na huwag nating hayaan na impluwensyahan tayo ng mga tao sa mga negatibo. Kahit siraan kanila, kahit sabihan ka ng masama, at nung alam mo sa puso mo at alam mo na ang Panginoon kasama mo sa buhay mo, hindi ka matitinag. Kaya I'm being thankful the year 2025, Ate Edna, na yun talaga yung nagbigay sa akin ng inspirasyon na I learned from my 2024 and the 2025 is the best every year in my life na masabi ko na despite mga disaster dito sa California pero I stay strong,
kung sino ako at ano ako, yung naging totoo ako, panindigan ko yung katotohanan at karapatan, yun talaga. Sa buhay natin, marami pang pagsubok na daanan natin. But ang importante, we stay blessed, we stay grateful and thankful to the Lord. Kasi lahat ng bagay sa mundo na to, pinahiram na ng Diyos. At atin isipin, walang permanente sa mundo ito. Yung bahay natin, mga tao sa paligid natin, kahit pamilya natin, that time will mawala lahat. Pero always about yourself, how your relationship with God, how your relationship with other people, how you live your life with purpose, with positivity and prayer. Kahit sa bawat umaga pagising natin, kaya I always try to grab this opportunity kasi gusto ko lang i-motivate yung mga tao na gigising tayo na nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng bagay binigay sa atin. Alam ko may mga pagsubok, it's part of journey. Pero ang mahalaga, alam natin pasalamatan ng Panginoon, alam natin mamumuhay sa katotohanan, wala tayong tinatago na kadiliman. You live our life with truth, with na tunay tayo at totoo tayo. Mas pili natin maging mabuting tao kaysa maging masamang tao. Kasi God is always with us. God never leave us alone. Kahit siraan ka ng buong mundo, kung ang Panginoon na sa iyo, iaangat ka niya at ang tunay na liwanag, di ba? Ang katotohanan. Kaya I'm so thankful to Lord that every day na wala akong pinagsisiyan sa buhay ko, I thankful to the Lord na ginawa ko yung kabutihan na alam ko, sabi ng pamangkin ko ng isang araw, Tita, ma-realize ko na ang dami mong tinulungan mula sa kasal, sa binyag, sa libing, mga taong may sakit, kanina mo kilala. Kasi witness yung pamangkin ko, si Angel, kasi siya yung pinapadalahan ko lahat ng pera. You know, siya talaga yung kinoconnect ko sa mga papadalahan ko kasi wala akong Gcash. Kaya ganyan sa buhay natin na huwag tayong magmayabang, huwag tayong mag-asa sa mga sponsor o sa ninuman. Mag-asa tayo sa ating sarili at sa Panginoon. Kasi lahat ng bagay sikapan, pinagtiyagaan, hindi lang yung umaasa lang tayo sa ibang tao. Kasi in the end of the day, is about us. At saka alagaan din natin yung mga sarili natin. Kasi yung ang realization ko nangyari sa Southern California, kahit ano tipag mo, tiyaga mo, may mga disaster na darating sa buhay mo, the most important, you know who is with you. At the most important yung faith mo kay Lord, kasi kahit nasunugan ka, may mapagsubok, pero hindi ka matitinag kasi God is with you. Ano mo yung nawala sa'yo, bigay pa ni Lord sa'yo, marami pang blessing. At saka, some kind of things happen for a reason, you know? Kaya, thank you Lord, and thank you everyone. Hello Ate Ria, kamusta ka dyan? Hopefully to see you soon. Hi Ate Edna Taytos, hello, good morning dyan sa Texas, and good morning, good afternoon, and good evening sa lahat ng tao sa buong mundo na nakikinig sa akin, kung saan man kayo ngayon. Always stay positive, always pray to the Lord, stay humble and thankful kasi yung blessing ni Lord bigay sa atin, at huwag tayong matakot tumayo sa katotohanan at karapatan na maging mabuting tao. Again, God bless us all, I love you all, and mabuhay tayong lahat, panatilihin natin ang kabutihan, and of course, excited sa mga taga San Jose, California, tonight yung nasa Holy Family, yung ano ngayon ng Santo Niño. If you have a chance, go at 7 o'clock. Ako, I try my best, you know, to be there. And yun talaga kasi devotion ng mother ko yung Santo Niño. Nung pumunta sa Amerika, yun talaga binitbit sa akin yung Santo Niño na yun. Kaya binadala ko talaga yan pag may chance ako. Kasi yun ang legacy na iniwan niya sa akin, na always believe in God. Always believe in Jesus because He's the most powerful, our Savior, our Lord, and our God. Kaya yun ang pinakamahalagang bagay na nakuha ko sa mga gulang ko, maniniwala sa Panginoon at huwag matakot kahit kanino man, kasi ang Diyos hindi tayo pabayaan kailanman, sa anong oras, kahit saan tayo. God is with us, God loves us and taking care of us, kasi siya yung ating Panginoon. Again guys, always stay simple, humble, loving, and appreciate the beauty of life. Appreciate all the people being part of your journey, lalo na sa mga tumutulong sa iyo, at appreciate mo rin yung pamilya mo, at habang may buhay tayo, may pag-asa. Again, ako ay Narita Reyes, kilala bilang Woman of Hope, naniniwala na, of course, palagi ako talaga naniniwala na lahat talaga yung sa Diyos ang tumutulong sa atin, lahat ng mga bagay in-offer natin kay Lord, kasi yung sinasabi ko nga sa Diyos, talagang may awa, at saka lahat pinagsikapan natin, you know, at hindi yan tayo pabayaan. Again, guys, God bless us all, and see you next time, at mabuhay, and of course, maniwala tayo na umaasa tayo ng Panginoon, hindi tayo pabayaan. God bless us all. I love you all. Bye!